Ay, sayang. Pag-usapan natin yung subway. Itong subway kasi, ito yung project na mega project to nung panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Ito yung mega project nga, itong pinaka panaginip pero nagiging totoo na itong magkaroon ng subway ang Pilipinas. Kasi noon pa to na taon ang plano nito na magkaroon ng subway ang Pilipinas, pero sa katuparan nito noong panahon ni dating Pangulong Duterte na nagkaroon talaga ng subway at nag-umpisa na nga to bago siya bumaba, nag-umpisa to siya na magkaroon ng construction o paghuhukay. Kasi itong subway ay ibig sabihin nito sa ilalim lupa ang dadaan ng train nito. So ang Pilipinas kasi wala pa tong ganyan eh. Hindi kagaya nito sa ibang bansa na mayroon na yan. Kami nga, nagtaka rin ako dati nung dito pagdating ko dito sa itong bansa na to kasi may subway. So ano kaya ibig sabihin ng subway? Yun pala, ang galing no, dadaan ka pala sa ilalim ng lupa. Yung train dadaan sa ilalim. So ito yung balita kanina sa bilyonaryo na malabo itong subway na mag-operate itong 2028. Bakit kamo? Kasi ito na balita nga na itong DOTR ay malaki ang kinaltas nito o binawas sa kanilang budget. 80% ang sinabi ni Vince Dizon nito na i-vlog ko to na 80% po ang bawas nito na hindi ba na kumpleto ang budget nito. So normal na hindi talaga to magiging mag-ooperate itong 2028. Actually, mayroon to siyang plano bago mag 2028. May partial nito na mga mag-o-open na pwede siya magamit na. Pero ang target nito is 2028. Bago po bumaba si Marcos ay magiging to siya, full operated to siya na mula sa Valenzuela hanggang dito sa to siya sa the port yata ang nito. Hindi ko lang sure nito kung saan ba talaga ang hanggang saan ba talaga ang construction nito. So ito yung balita ng bilyonaryo. Pero bago ho yan, pwede subscribe po ang aking YouTube channel at paki-like na rin itong video na to. Malabong matapos ang Metro Manila Subway Project sa loob ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos, ito ang inamin ni Transportation Secretary Vince Dizon. Anya, issue sa right-of-way ang dahilan ng pagkakaantala ng proyekto at mahihirapan daw ang DOTR na matapos ito sa 2028. Sa tingin ni Dizon, sa 2032 pa masisimulan ang partial operations ng subway. Gusto ko kasi nito kay sa bilyonaryo kasi binalita to kasi hindi ko naman ito nakita sa ibang mainstream media. Ugali kasi ng mga mainstream media ngayon kasi iba hindi talaga nagbabalita tungkol dito sa mga kapalpakan ng gobyerno. Ito dito pumalpak ang gobyerno. Kasi ang sabi, di ba, right of way. Kasi ang right of way, ang dadaan kasi nito ay babayaran ng gobyerno yan kung anong madaanan nitong project na to kasi obliga naman talaga sila magbayad nito. Ay ang problema nga, 80% ang kinaltas sa DOTR kaya itong mga ibang project nito naaapektuhan. So isa na ito naapektuhan itong project ng DOTR, itong subway. So makikita natin kung paano ba talaga i-handle ng gobyernong Marcos itong nangyari ngayon sa mga project na sobrang delay. Nadidelay na nga to ang iba nitong umpisahan, na-delay din matapos, na-delay din ang pagbigay ng mga pondo. So, dito pa lang dapat mapakinabangan ng taong bayan itong project na to ng subway kasi malaking ginhawa to. Kasi ito yung pangarap nga ni dating Pangulong Duterte na magkaroon ng subway ang Pilipinas, pero kamalas-malasan itong sumunod na administrasyon, hindi to inalagaan. Hindi to sila hindi nila to pinapansin masyado. Di ko alam kung bakit nila to masyadong delay. Kailangan tong mga project na to matatapos kagaya itong train, itong dito sa sa Clark. Hindi din to matapos-tapos. Kasi nga, pag under ng DOTR, ang budget nga nito ay sobrang binawasan nga nila. So alam naman natin ngayon, ang gulo sa Pilipinas, ito yung nangyari nitong kay dating Pangulo,
Duterte na tinapon sa ibang bansa dito sa Europe. Isa pa to, di naman natin alam kung magkano ang ginastos din nila noon. Sa bayad pa ng eroplano na sinakyan nila ni dating Pangulong Duterte, magkano? Gobyerno ang nagbayad doon. Inamin yun na gobyerno ang nagbayad noon. So ito pa yung mga impeachment. Bakit na-impeach si BP Sara sa Kongreso? Bayad ang mga congressman. Pagdating sa Senado, ayan na naman. Panibago na naman bayad ang mga senador niyan pag ma-impeach lang si BP Sara pagdating sa Senado. So, ito, eleksyon na naman. Kaya, sobrang apektado itong mga malalaking project na dapat mapakinabangan ng taong bayan. So, ito yung subway kasi kung ito yung matapos to, laking tuwa ba naman sa mga tao? Hindi to makikinabang nito ang lang, mangilan lang, milyon ang makikinabang nito. Kasi planado nga to na magkaroon to ng subway mula dito sa may Valenzuela hanggang parting Valenzuela ba? Hanggang dito sa may BGC. Kaya lang, abot yata itong airport pa eh. Yan ang plano dyan. Kaya lang, kasama ang palad, itong project na to, itong subway, sana man lang wag naman maantala ba? Kasi ang target na naman is 2032. Naku, buhay pa kaya ang mga tao dyan? Sino kayang presidente niyan makatapos niyan? Ito si Bongbong Marcos, kung bababa talaga itong totoong bababa, 2028, bababa na to siya sa pwesto. Kung hindi to bababa, di siya pa din. Itong subway, baka magiging na lang to. Panaginip lang tutuluyan pag siya pa rin ang presidente. Payag ba tayo na magiging presidente pa rin tong presidente natin bangag? Sobrang apektado na yung mga malalaking project, hindi na umusad. Grabe. Sa ibang mga tao ngayon na diehard pa rin kay Bongbong Marcos, ewan ko ba sa inyo? Ano nakain nyo? Ayan na yung project na yan. By 2028, bago siya bababa, yan ang target niya. Di ba ang saya nun? Bago siya bababa, magiging na siya. Operated na siya, tapos credit na naman sa kanya. Wala naman siyang project na ngayon, na iambag sa gobyerno. Tapos, ito pa, madelay pa. Anong klase ito? Tapos sobra kayong diehard dito, tapos sabihin nyo pagka marami nagkomentaryo, ipagtanggol nyo. Daming palpak sa ibang bansa, no? Kung pakapunta kayo sa ibang bansa, nakakahiya ang ating gobyerno, nakakahiya ang ating bansa. Ang dating presidente tinapon sa ibang bansa para dito litisin na isang kaso sa Pilipinas, walang isang kaso. Tapos, parang kidnap. Tapos pag sila magsalita, akala mo, sobra silang perfect sa kanila pag sinagsasabi na tama ang ginawa namin. Walang labag sa batas. Sila na yung lumabag sa batas, sabihin pa rin wala. Pag ibang ordinaryong mga tao ang lumabag sa batas, sabihin na idiin nila yun. Na lumabag kayo sa batas. Kaya nga si Pangulong Duterte, kasi ordinaryong tao na siya, hindi na siya presidente, lumabag daw siya sa batas. Niwala nga isang kaso sa Pilipinas eh. Ito na, gaba na to. Sa mga tao ngayon na sobrang diehard nyo kay Bongbong Marcos. Malalaking project, walang pera. Ito na. Si Vince Dizon na nagsabi na hindi matatapos itong subway na to by 2028. Di okay lang din yun kung hindi matapos to by 2028. At least si Marcos hindi mag-credit nito na sa kanyang project to. Ang kapal naman na makuha niyan eh. Yung mga sumusuporta nito ni Bongbong Marcos, ang kapal ng mukha nyo.